Estados Unidos nitong Enero ay samot-saring mga development na ang nangyari na marami ang naniniwala na tanging si Donald Trump lamang ang makakagawa. Kagaya na lamang ng puspusang pagpapauwi sa mga illegal na immigrant sa US at ang pagkatuloy ng peace talks sa pagitan ng Israel at Hamas na ayon sa mga eksperto ay malaki ang papel ng US President upang ito ay mangyari. At pagdating naman sa giyera ng Ukraine at Russia, ay tila mabilis pa sa 4:00 ang aksyon ni Trump dahil nagpulong na ang mga delegado ng US at Russia sa Riyadh, Saudi Arabia na hindi nangyari sa buong termino ni Joe Biden. Sa kabila nito ay nagbanta si Trump na handang iwan ng US sa ere ang Ukraine at itigil ang suporta nila kapag hindi ito pumayag na makuha ang mahalagang resources na meron ng Ukraine na lubos na mapapakinabangan ng US. Ano ang mga resources na ito? Ano ang gagawin ng US kapag hindi sumunod ang Ukraine? At ano ang kapalit na handang ibigay naman ng US sa Ukraine kapag pumayag ito sa mga kondisyon ni Trump? Sa kabilang banda, mariing sinabi ni Trump na si Zelensky ay isang diktador at wala itong karapatang pamunuan ng Ukraine. Gaano ito katotoo? Yan ang pag-uusapan sa nagaganap na giyera sa Ukraine laban sa Russia. Lingid sa kaalaman ng buong mundo na ang Ukraine ay isa sa mga lugar na mapagkukuhanan ng mahalagang rare minerals at natural resources na madalas ay ginagamit sa pagproduce ng mga produktong mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Kabilang narito ang mga mineral na lithium na ginagamit sa paggawa ng baterya, titanium at iba pa na ginagamit para sa pagpapalago ng teknolohiya, kabilang na ang mga cellphone at kotse. Ayon pa sa datos, 6.1% ng gross domestic product ng Ukraine ay mula sa rare earth materials, habang 30% ng kanilang export o pinapadala sa ibang bansa ay mula sa mga natural resources rito. At bagamat hindi pa ganoong malaki ang industriya ng pagmimina sa Ukraine dahil sa nagaganap na giyera laban sa Russia at pagiging limitado ng kaalaman nila para rito, maraming mga bansa ang nakikitang malaki ang kanilang pakinabang kung makakakuha sila ng parte ng mga mineral na ito. Kasama na ang United States. Ayon sa latest survey ng Ukrainian authorities, 6% ng kabuuang supply ng graphite at lithium sa buong mundo ay mula lamang sa kanila. Nasa Ukraine din ang nangungunang pinagkukuhanan ng titanium sa buong Europa. At ito ngayon ang isinusulong ng Estados Unidos sa pangunguna ni US President Donald Trump na makuha. Kamakailan, naglabas ng kasunduan ang US na hinihingi nila ang 50% sa kita ng Ukraine sa pagmimina ng mga mineral at mabigyan sila ng akses sa pagkuha nito pabalik sa Estados Unidos. Dagdag pa nito na ang mga byproducts gaya ng lithium at titanium na maging eksklusibong ibibenta sa mga manufacturer sa US. Kasama rin sa deal ang pagbibigay access sa US sa gasolina at natural gas reserves ng Ukraine, maging ang mga kita ng mga pantalan at infrastruktura ng bansa. Ang mga ito ay hinihingi ng US bilang kapalit sa patuloy na pagtulong nila sa giyera ng Ukraine laban sa Russia at bayad na rin sa suportang militar na ibinahagi na ng Amerika na ayon kay Donald Trump ay mas malaki pa kaysa sa mga European countries na siyang dapat ay mag-ambag ng mas malaking halaga dahil nasa bakuran lang nila ang Ukraine. Ayon kay Trump, sapat lamang ang kanilang hinihingi dahil sa dami ng tulong at pabor na ibinigay ng US sa pamunuan ni President Zelensky at kung wala ang kanilang tulong ay matagal nang nasakop ng Russia ang buong Ukraine. Para kay Trump, lahat ng pagtulong nila ay dapat may kapalit, pati na ang pagsisikap nilang matapos na ang digmaan sa Ukraine. Ayon din sa isang mataas na opisyal ng US, madalas binabayaran ang Europa sa pagtulong nito sa Ukraine habang ang US ay hindi. Kaya panahon ng magbago ito sa pamumuno ni Donald Trump. Sinisisi rin ito si Joe Biden na malayang pinautang ang Ukraine kung kaya tama lamang umano ang kanilang mga hiling na magkaroon ng parte sa natural resources ng Ukraine. At sa oras na hindi papayag ang Ukraine sa naturang deal, hindi umano mag-aalinlangan si Trump na ihinto ang suporta ng US sa giyera laban sa Russia. Ang naturang deal agreement din ay nagpapakita sa foreign policy ni Trump ayon sa mga eksperto. Paliwanag nila na isa ito sa mga paraan ni Trump upang makahanap ng pinakamagandang potensyal na kita para sa Estados Unidos at pagpapalago ng kanilang ekonomiya.
Ayon kay Trump, mula 2022 ay umabot na sa halagang $67 billion na tulong militar ang naipamahagi ng US sa Ukraine. Bukod pa sa sandamakmak na armas, bala, tangke, eroplano, military intelligence at iba pang suporta na ibinuhos ng administrasyon ni Joe Biden na ayon kay Trump ay hindi makatarungan na wala man lang nakukuha pabalik ang US. At kung hindi umano ito mababayaran ng Ukraine, may mga implikasyong maaaring gawin ng US na makakasama sa Ukraine. Ayon sa mga US negotiator, may posibilidad na tanggalin ng Estados Unidos ang access ng Ukraine sa Starlink satellite system bilang parusa. Ang Starlink system ay ang universal internet system na nilikha ng SpaceX sa pamumuno ni Elon Musk na naging malaki ang papel sa pakikipaggera ng Ukrainian military laban sa mga puwersa ng Russia dahil naging accessible sa kanila ang anumang uri ng mahalagang impormasyon kahit saan man sa battlefield. Gamit ng military ng Ukraine ang naturang internet system mula pa noong nagsimula ang gera para sa ilang mga operasyon, gaya ng pag-coordinate sa mga drone attacks, mga video sa gera at komunikasyon sa mga tropa ng militar. Katunayan, noong nakaraang taon, umabot na sa 42,000 na terminal ng Starlink ang nakakalat sa Ukraine sa mga importanteng pasilidad gaya ng militar, ospital, mga negosyo at aid organizations. Kaya pangamba ng iilan na mabubulag ang operasyon ng Ukrainian forces at hihina ang lakas nito sa gera sa oras na pinag-utos ni Trump na tanggalan ng access sa Starlink ang Ukraine. Kilala pa namang sanggang dikit sina Donald Trump at Elon Musk na ngayon miyembro na ng kanyang gabinete bilang pinuno ng Department of Government Efficiency. Ayon sa mga eksperto, hindi talaga malayong tutuhanan ni Trump na alisin ang suporta nila sa Ukraine laban sa Russia. Matatandaang may ugnayan si Trump kay Russian President Vladimir Putin dati pa man sa una niyang termino. At may posibilidad umano si Trump na bumaliktad at kumampi kay Putin imbis na kay Zelensky. Matatandaang tinawag ni Trump si Zelensky noon na world's greatest salesman dahil sa tagumpay nitong pagkalap ng suporta mula sa US at European countries na walang kapalit na kabayaran. Ngunit ayon pa sa ibang foreign experts, napupunta lamang sa korupsyon ang maraming pera galing sa ibang bansa at inilustay ng mga opisyal ng Ukraine. Naniniwala rin si Trump na sa kabila ng pagiging agresibo ni Putin ay gusto naman nito na itigil na ang gera at makipag-usap na sa pagkakasundo at kapayapaan. Pero sa isang kondisyon na sa kanila na ang mga lupain sa loob ng Ukraine na kontrolado na ng kanilang military. Ayon pa kay Trump, matagal na sanang naningil ng bayad noon pang panahon ni Joe Biden ang US sa Ukraine. Sa huli, may babala pa si Trump na posibleng may mga problemang kakaharapin ng Ukraine kung hindi nito pipirmahan ang naturang natural minerals deal nila. Pero marami ang naniniwala na hindi lang ang Ukraine ang makikinabang kundi malaki rin ang pakinabang ng US kung sakaling matutuloy ang deal na ito dahil mababawasan ang pagiging dependent ng US sa China sa mga mineral kagaya ng aluminum at iba pa. Kapag natuloy ang deal, masisiguro ng Ukraine ang suporta ng US sa kanila. Ayon pa ni Trump na nais niya ring matapos na ang digmaan at pareho niyang kinakausap sina Volodymyr Zelensky at Putin na itigil na ito kaya't sabi ng isang politiko sa US na panahon na upang itigil na ng Ukraine ang pagsasalita ng masama laban sa US dahil sa dami ng tulong na binigay ng US sa kanila para sa gera. Ayon naman kay US Republican President Mike Lawler, malaki pa ang maitutulong ng Estados Unidos sa pagbangon muli ng Ukraine sakaling matatapos na ang 3 taong gera nito laban sa Russia. Positibo si Trump na malapit nang maipatupad o mapirmahan ang naturang deal sa Ukraine at hindi umano malulugi ang Ukraine sa naturang deal nila sa mineral. Sinabi rin ni White House Press Secretary Caroline Leavitt na kumpiyansa si Trump na papayag na ang Ukraine sa naturang agreement at matatapos na rin ang gera sa pagitan ng Ukraine at Russia ngayong linggo dahil sa effort ni Donald Trump. Samantala, sinabi ni Steve Witkoff, isa sa special envoy ni Trump, na ang motibasyon ng US na makuha na ng Ukraine ang isang peace deal ay upang manumbalik na ang pagkikipag-ugnayan ng mga businessman ng US sa Russia. Isa sa mga iniisip ng mga negosyante ang muling pagkakaroon ng mas malawak na market sa pagtatapos ng gera upang sila ay muling makapasok sa Russia. Ngunit iba ang naging sagot ng Ukraine. Tahasang sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na labis ang hinihingi ng Estados Unidos at tila gusto na nilang ibenta ang Ukraine sa kanila.
Dagdag pa niya, hindi niya pwedeng ibenta ang Ukraine, lalo na ngayong biktima sila ng gyera. Magkaiba rin umano ang bigay at tulong sa utang. Nauna na umano silang nagkasundo ni Biden na bigay lamang ang tulong at walang kapalit para sa suporta ng US sa Ukraine sa gyera. Para naman sa ilang eksperto, masyadong ang mataas ang hinihingi ng US, sobra pa sa binibigay nitong suporta sa gyera. Sa datos, malayo ang 500 billion na hinihingi ng US dahil umabot lamang sa 1.1 billion ang kinita ng Ukraine sa naturang pagmimina ng mineral noong nakaraang taon. At hindi rin malinaw kung ito na ang kabuoang kapalit na hinihingi ni Trump o madadagdagan pa ito dahil sa mga tulong pa na ibibigay ng US sa hinaharap. Pinakamalapit na umunong porsyento na pwedeng payagan ng Ukraine na makuha ng Amerika ay 4%. Masyadong malayo sa 50% na unfair na di umano sa kanilang bansa ayon sa mga opisyal ng Ukraine. Sa kabila ng pagtatanggi ni Zelensky, sinabi ni Ukrainian Parliament Speaker Ruslan Stefanchuk na mayroon na silang binuong special team upang pag-aralan ang naturang deal upang magkaroon na ng isang agreement. Sinabi rin ni Trump Special Envoy Keith Kellogg na naniniwala itong alam ni Zelensky na kritikal lang naturang agreement sa US at hindi ito basta-basta hihindi sa naturang deal. Ayon din sa Bloomberg, kailangan pa ng oras ng dalawang bansa bago sila magtagpo at magkasundo sa naturang agreement. Ngunit ibinalita na ng Sky News na posibleng marami pang problemadong isyu na nakikita ang Ukraine bago pumirma at pumayag sa gusto ni Trump. Ayon sa report ng Ukrainian state broadcaster na Suspilne, hindi pa pumipirma ang pamahalaan ng Ukraine dahil nais nilang maayos ang kasunduan sa kanilang seguridad na pinapangako ng US. Gusto rin umano munang ipaintindi ni Zelensky kung ano ang tunay na rason sa kanyang hindi pagpirma sa naturang agreement. Ngunit magdamag nang nagkausap ang ilang Ukrainian at US officials nitong nakaraang araw upang magkaroon ng kasunduan. Pero sa kabila ng napipintong deal ay kabalintunaan naman ang mga binibitawang salita ni Trump ukol sa Ukrainian president dahil inakusahan ni Trump si Zelensky na isang diktador na hindi dumaan sa eleksyon. Bukod sa pagiging diktador, inakusahan niya si Zelensky sa panlilinlang sa Amerika upang magbigay ng bilyon-bilyong dolyar na tulong. Isa umunong diktador si Zelensky na walang halala na pinagdaanan at mas mabuti pa umunong kumilos na si Zelensky upang pirmahan ang deal o baka mawala na siya ng bansa. Tinira rin ni Trump ang pagiging komedyante ni Zelensky at hindi pagiging seryoso nito sa pamahalaan. Dagdag pa nito, nais umano ni Zelensky na magpatuloy lamang ang giyera sa kanyang bansa upang katasan ito. Matatanda ang dapat ay tapos na ang termino ni Zelensky noong 2024, ngunit hindi nakapagsagawa ng halalan ng Ukraine noong nakaraang taon dahil sa batas militar na pinapatupad ng Pangulo dahil sa giyera. Dagdag pa sa akusasyon ni Trump ay sinimulan umano ng Ukraine at ni Zelensky ang giyera laban sa Russia, bagay na pinasisinungalingan ni Zelensky. Naniniwala si Trump na hindi kayang simulan ng Russia ang digmaan, 3 taon na ang nakaraan. Masyado pa umunong mayabang si Zelensky dahil tingin nito ay kayang-kaya niyang manalo sa giyera. Sinabi pa nitong marami sa mga taga-Ukraine ang ayaw na sa pamamalakad ni Zelensky. Ayon pa kay Trump, ginamit lamang ni Zelensky ang administrasyon ni Biden upang makakuha ng libreng tulong na bilyones. Dapat na rin naman magsagawa ng eleksyon ng Ukraine kung hindi totoo ang kanyang mga sinasabi ayon kay Trump. Hindi mananalo si Zelensky kung ngayon siya magsasagawa ng eleksyon dahil mayroon lamang umunong 4% approval rating sa Pangulo sa Ukraine. Sa kabila nito, tila hindi apektado si Zelensky sa pagtawag sa kanyang diktador. Ayon sa Pangulo, tanging mga totoong diktador lamang ang magagalit dito sa statement ni Trump at ipinunto ang kanyang nakuhang 73% na boto noong 2019 elections na kanyang ipinanalo. Sabi pa nito, lagpas 50% ng mga taga-Ukraine ang naniniwala pa sa kanya. Isang malaking disinformation di umano ang pinakakalat ni Trump sa approval ratings niya at mula umano ito sa Russia. Malinaw ding sinabi ni Zelensky na handa niyang iwan ang kanyang pwesto bilang Pangulo kung para naman ito sa kapayapaan sa Ukraine o ang pagsali nila sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Sabi ni Zelensky, hindi niya naman gustong tumagal sa pagkakaupo, ngunit mas ayaw niyang manatili si Putin sa kapangyarihan at manakop sa mga teritoryo ng Ukraine. Sinabi rin ni Zelensky na hindi totoo ang kumakalat na balitang illegitimate na siya sa pwesto, maging ang demand sa pagkakaroon ng eleksyon at sinasabing pakana lamang ito ng mga Ruso. Kung pwede nga lang daw ay agad siyang magpapatawag ng eleksyon,
Ngunit ayaw din ng kanyang pamahalaan dahil kailangan muna nilang tanggalin ang martial law at kung magkagayon, posibleng humina ang depensa ng bansa at umabante ang pagkamkam ng Russia sa mga lupain. May ilan namang mga bansa ang kumampi sa Ukraine. Sa katunayan ay nangako si France Defense Minister Sebastian Lecornu na padadamihin pa nito ang mga warship at Rafale fighter jets maging ang drones na pinapadala ng France upang magamit ng Ukraine sa gera. Ayon naman kay German Chancellor Olaf Scholz, masama umanong tawagin ni Trump na isang diktador si Zelensky. Hindi rin ikinatuwa ng Australia na bagamat sikat na kaalyado ng US ang naging pahayag ni Donald Trump ukol sa Ukraine at kay President Zelensky. Ayon kay Australian Defense Minister Richard Marles, wag nang seryosohin ni Zelensky ang mga pahayag ni Trump at dapat resolbahin ng Ukraine ang gera sa paraang alam nila dahil ang nagpasimuno nito ay walang iba kundi ang Russia. Suportado rin ni UK Prime Minister Sir Keir Starmer si Zelensky, lalo na sa pananatili nito bilang Pangulo. Aniya, tama lang na hindi muna magpatawag ng eleksyon ng Ukraine dahil sa nagaganap na giyera. Suportado rin si Zelensky ng mga ordinaryong Ukrainian habang binabantayan nila ang pakikipag-ugnayan ni Trump at Putin. Sa huli, sinabi ni Zelensky na wala siyang ibang pipirmahan na tingin niyang makakasama sa kanyang bansa, kabilang na ang posibilidad na ceasefire sa Russia kung walang matibay na solusyon at pruwebang wala nang magaganap na pagsakop sa Ukraine. Sinabi ni Zelensky na sa lahat, ang Russia ang kanilang dapat hindi pinagkakatiwalaan, lalong-lalo na si Putin. Sa ngayon, nananatili umano ang negosasyon ng dalawang bansa upang matuloy na ang agreement ng US at Ukraine pagdating sa mineral deal nito. Samantala, habang nagaganap ang mga pagpupulong upang wakasan ang gera, patuloy naman ang pag-aatake ng Russia. Sa katunayan, muling nagsagawa ng aerial attacks ang Russia sa Ukraine na sinasabing pinakamalaki sa kasaysayan na kung saan 4 ang napatay na Ukrainian. Nasa 1/5 na rin umano ng kabuoang teritoryo ng Ukraine ang nasakop ng Russia at sinabi ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na walang anumang intensyon ng Russia na ibalik ang mga nasakop nitong teritoryo sa Ukrainian government. Bigla ring binawi ni Trump ang mga pahayag niya laban kay Zelensky nitong isang araw lamang at sinabing handa siyang makipag-usap sa Ukrainian president alang-alang sa pagtatapos ng gulo sa pagitan nila ng Russia. Kaya sana nga sa pamumuno ni Donald Trump ay mag-iiba ang takbo ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine at magkasundo na sila sa isang tigil putukan dahil di maipagkakailang marami ng inosente